A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayo po ay mayroon lamang pagtatalakay tungkol sa ating pananampalataya, kung bakit tayo ay nandirito sa ibabaw ng kalupaan, at nababatid natin na sa panahon ngayon ay higit na mas marami ang mga patay kaysa nabubuhay mula ng likhain ang unang tao. Sa madaling sabi, nababatid natin na tayong lahat dito sa ibabaw ng mundo ay probationary o temporary, pansamantala, or nakikiraan lamang tayo dito bilang pagsubok sa atin kung paano natin gagamitin ang ating kaalaman na pinagkaloob sa atin, sapagkat tayo ay nakakaranas dito ng kung ano-ano na mga sitwasyon sa ibabaw ng kalupaan, at ang karamihan ay bumibigay o ang iba naman ay talagang hindi na nananampalataya sa naglikha sa Kanya. Bilang isang dating Kristiyano, Romano Katoliko, ang tatay ko noon ay isang lay minister, nagbibigay ng ostya sa mga nasa loob ng simbahan, at ako naman ay tagabasa ng Biblia na sinasabi sa bandang huli. Ang aking binabanggit ay ang salita ng Diyos. So, ngayon sa edad na ito ay nabatid ko na ang lahat ng mga pinanggalingan ko ay puro lamang mga katha ng mga unang panahon ay isinalin ng isinalin hanggang sa kinasanayan ng tao, at sinasabi na nila na ito ang aming pinagisnan. Bilang isang dating Romano Katoliko at nagsisimba rin ako noon sa Protestante, nagsisimba rin ako noon sa iglesia, pero hindi po ako nagbabinyag dahil kaalaman ang aking hinahanap mula nung ako ay nag-edad ng 15 years old. Sapagkat mula 15 years old ay nagbasa ako ng mga iba't ibang edisyon ng Biblia hanggang sa edad na 36 years old. Ay ang natagpuan ko lamang sa Bible ay ang mga tinatawag na propesiya, o sa Bisaya pasumbingay, sa Tagalog ay patalinghaga, at mga history sa loob ng Biblia. At ang iba naman ay yung tinatawag na prodigal son, no? Sa ganun ay napaluha din ako dyan sa pananaliksik ko na yan sa Biblia. Subalit, sa haba ng panahon ng aking pananaliksik ay wala po akong natagpuan dyan sa loob ng Biblia na mga bersikulo ng tungkol sa paraiso sa kabilang buhay. Bagkus sa bandang huli ay nalaman ko na ito ay uri lamang ng katalinuhan ng ating tinutuklas sa mga kamandong buhay. Subalit hindi pinaghahanap ang paraiso sa kabilang buhay. Kaya po sa pag-edad ko ng 36 years old ay natuklasan ko ang pananampalatayang Islam, at inaral ko ito ng 3 years. Pagdating ko ng 40 years old ay doon na ako nagpa-convert sa pananampalatayang Islam. So tayo po mga kapatid kay Adan ay maging open-minded lamang, at huwag natin pairalin ang ating mga pride, sapagkat nalalaman natin na tayong lahat ay walang tinatawag dito na matitira sa ibabaw ng mundo. No man can standing. Yun po ang pagdating ng araw ng paghuhukom. So yun po mga kapatid, ang aking mga pinasukan bilang pagsamba noon, dahil sa ang akala ko ay isang uri lamang nagpagtakas ng mga suliranin, mga problema,
ang tungkol sa pananampalataya ay bilang isang Katoliko, Iglesia, Sabadista, Protestante, kahit sa Mormons ay inaral ko rin noon at nagsimba pa rin ako sa Saksing Yuba at ang panghuli kong simbahan na kinaaniban noong 90s ay kay Brother Eddie Villanueva hanggang sa ako ay nagpahinga ng mahigit 10 years na walang kinaaniban at walang pinapasukang simbahan dahil hindi ko talaga natagpuan ang aking hinahanap hanggang natagpuan ko ang pananampalatayang Islam. Lahat po ng mga sugo, mga propeta, ang kanilang pamamaraan ay yung tinatawag na submission to the will of God. Kaya bagamat ang Kristiyano at Islam o Muslim ay magkadaupang palad, ang pagitan ay katumbas pa rin ng silangan at kanluran sapagkat hindi nababatid ng kabila kung ano ang pananampalatayang Islam. At sa talata ng maluwalhati na Quran ay meron tayo dito natagpuan na ang sabi ni Allah na siya lamang ang nakakaalam kung sino ang papasok sa Islam. Alam bagay ang hindi matataas ang pride, no? At naghahanap kung ano ang kanyang patutunguhan sa kabilang buhay. Dito po sa maluwalhating Quran ay sa pananampalatayang Islam ay talagang napakaraming mga talata ng paraiso, no, na pananahanan ng mga tao sa kabilang buhay. Alaong baga, yung mga matatapat at masunurin. Sila yung mga muhsinin, mu'minin, mu'minat, no, mga sabi rin. Sila yung mga mapagtiyaga sa pagsamba at pananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alaong baga, hindi nagtambal sa kanyang kaisahan. Ang una, kaya tinawag na Father of Faith o ama ng pananampalataya si Propeta Abraham, no? Dahil ang kanyang pamaraan ay talagang sumasamba lang siya sa naglikha. Kaya siya ay inalisan ni Allah na Hanipan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahu Akbar. Si Abraham ay matatapat na alipin ni Allah at kailanman ay hindi siya nagtaguyod ng pagsamba sa iba maliban sa naglikha sa kanya. At pagdating sa panghuling sugo propeta, sa isang hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayan po sa ating wika, ang tanging sasambahin ko lamang ay ang naglikha sa akin. Tumpak po mga kapatid kaadan, sapagkat kanino ka nga ba sasamba, sa mga nilikha o yung naglikha sa iyo? So ang pride ng tao ang mga dahilan na siya ay walang submission, pagsuko o pagpapakumbaba kung paano niya alamin bakit siya ay nandito sa mundo. Kaya siya ang dahilan kung bakit hindi siya tinatawag ni Allah sa kanyang kaisahan. Alang baga sa pananampalatayang Islam at sumamba lamang sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang maluwalhati na Quran ay hindi ko po tinatawag na banal. Sapagkat ang banal po ay mababa ang kalidad. No? Ang Quran po ay angkop sa nakasulat sa pabalat na maluwalhating Quran. Sapagkat ang mga talata o bersikulo nito ay nagmula sa Law al-Mahfuz sa kataas-taasan. Nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay tinatawag na maluwalhati na Quran. Kaya tumpak po ang nagsalin nito sa aklat na ang nakapabalat doon ay maluwalhating Quran. Hindi po banal na Quran sapagkat ang banal po ay katulad ng Biblia ay tinatawag nilang banal. So hindi po nanggagaling sa kataas-taasan
ang kanyang kapahayagan. Sapagkat sa isa pang bersyo na kung atin i-analyze, ang dalawang ito ay magkaiba, no? At tayo dito sa ibabaw ng kalupaan ay nagpapakabanal upang makarating sa kaluwalhatian, no? Kaya angkop ang tawag sa Quran ni Allah na siya ay maluwalhati sapagkat nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po siya banal, kundi maluwalhating Quran. Yan po ang angkop dyan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi po ako mabanggit ng banal na Quran sapagkat nagiging mababa ang kanyang kalidad. Allahu Akbar. Yun lamang po. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.